understanding and building spiritual momentum. This is a principle of the kingdom of God. Spiritual momentum is a principle in the kingdom of God. Amen? Prinsipyo ini, mindset ini sa ginarihan sa Diyos. Right? So, the dangers, may araman sa danger, kung i-break natin ang momentum. Okay? Kag may mga factors that affects our spiritual momentum. I will give you one. One is sin. Right? Sin. From the very beginning, sin hit. Abang ni Lord kay Adam inihig sa gintugan niya sila. Abang niya, be fruitful, multiply, have dominion, replenish the earth. Fruitfulness, multiplication, dominion, restoration, fourfold. Okay? Commission sa Ginoo kay Adam and Eve. Na-break ang ina nga momentum, it's because of sin. Okay? Violation in the law of momentum. There are factors that affect that certain church or setup. It could be in teaching or it could be in leadership. Right? Nga, nag-shut down. Tubo, see? So, what will happen if you continue in this kind of setup? See? Ang matabosin mo konsensya, masir ini, makalyo, makibulan mo konsensya. Okay? Kung may mga injustices na nagkakatabok, kung may mga partiality, kung may mga failure, kung may mga neglect, in terms of leadership, may effect ginaya. Ang effect sina is to hinder or to shut down or to stop your momentum, spiritual momentum in God. Okay? So, naintindihan, no? So, it's either personal, nag-commit ka sa sin, or it is in the setup itself, sa balay. God created us for success. Hello? We're created in the image of God, and we are destined for success. Amen? Amen. Ang balay mo ngayon, be successful. Be successful. You are not an accident. An accident, see? May plan si Lord, may will si Lord, amen? Sa isa sa aton, kag ang plano ni Lord, ikaayo sa aton kabuhi, amen? Now karon, kung ang imo nga direction, ang vessel na ginagamit mo to arrive into your destination, may problema. See? Teachers in the church, pastors, apostles, prophets, have a responsibility that is put upon their shoulder by God to bring every person, every believers towards maturity. Amen? Towards intimate and deep relationship with God. Amen ba? Amen. That is how serious is leadership. That's why yesterday we have a leadership training. Amen? Amen. If you remember, anong topic natin? How to be an effective leader. 3 points. Number 1, Follow the follow light. the light. Number 2, Follow the leader that's following the light. number 3, Learn learn to to discern the false light. discern false light. At lagi simple, kung i-apply mo na sa iyong kabuhi, you're heading towards your destiny of success. You will fulfill your calling. Amen? Here, Jesus as having momentum in His ministry. Okay? As they were walking along, someone said, Jesus, I will follow you. You say follow, nag-decide ikaw nga magsunod sa iya. Kung nagasunod ka sa iya, may momentum ikaw. Amen. May opposition, may difficulty, nga ginaatubang ang atong Ginoo while
having momentum of His calling. Amen? Sa tanan kita may kabudlayan. Right? Ang pamangkot na kuntat pala siya. Wala. See? Na-fulfill niya ang iya na calling halin sa amay in the span of 3.5 years. Even to die on the cross. He is so determined. He focused everything that he had, his strength, his resources, his mind, his soul. See? His spirit. To gain momentum in the spirit, to fulfill the will of God. Ay kung wala ikaw momentum in the spirit, wala ikaw strength, wala ka force, wala ka momentum, wala ka may invest to fulfill the will of God sa imo kabuhi, wala si may matabo sa imo. The Lord is expecting our cooperation. Amen? Dalagkong plano niya. You believe that? Amen. That the Lord has a big plan over your life. Yes. Big plan over your family. Big plan over your business. Amen? Amen. See? Pero ano ang cooperation mo? Your cooperation is to follow Him. Amen? Follow Jesus. Ang mind mo man magdadala sa imo kung diin ka pakadto. Dr. Miles Monroe said that our mind is like a wild horse. You are not a horse. Meaning you are not your mind. You are the rider of the horse. You understand? You as a person is the rider of a horse. If your mind said, "To hindi ko ni kaya," you said, "No, I am created by God in His image, kaya ko ni." Amen. Abalay mo ko galing, kaya ko ni. Kaya. See, the Bible says, I can do all things through Christ who strengthened me. Strength is a momentum. It's a force. It's power. Create momentum. Eh, kung wala si Christ sa imo, anong momentum mo? Perdido ikaw sa nyawa, sa ultok mo palang, wala ka na. Ano man ang kabudlay, ano man ang mistakes, ano man ang failure na nagyas mo in life, there is a mystery in the kingdom of God that the moment you decide to follow Jesus, He will give you and supply what you need. Amen? Yes. Say it to your neighbor, the Lord will supply what you need. Supplyan ikaw ni Lord sa imo kinahanglanon. Amen? Amen. So worry is not a kingdom mindset. Say, worry, get out of my life. You are not a part of my personality. Okay, next. He said to another person, "Come, follow me." The man agreed, but he said, "Lord, first let me return home and bury my father." Now, this is the hindrance of momentum. Jesus, come, follow me. Gin-ignite sa ni Lord, gin-ignition sa kaging paagdal ang iyang makina. See? Ang iyang soul, ang iyang spirit. Doon na bala nga ang pulong sa Diyos, nga nagtugas ang bilog ng kalibutan, nga nagpalibot, nga nagplastar sa solar system. Through His words, magambal sa imong kalika. Sunod ka sa akon. Meaning, His calling will also ignite momentum. See? His calling ignites momentum. Amen? But Jesus told them, let the spiritually dead bury their own dead. Their duty is to go and preach about the kingdom of God. See? Excuses will hindrance or hinder your spiritual momentum with God. Amen? So stop making excuses. Go, ang basang Ginoo, preach about the kingdom of God. Kaya kung nag-go sabi, ang in-preach niya, kingdom of His own self. Hindi. Instead nga,
nagto sa haro, si Tio, isakyan niya haro liko. Lakwat siya sa, patatsira. Lakwat siya sa tagbak. Dito sa tani sa Christ the King. Sa tagbak sa yakin nga laing nga ruta ang iya maging sakyan. So, importante, amen? Ang direction. Ano ba sa Ginoo? Go, preach about the kingdom. Don't preach about yourself. Don't preach about others' kingdom. Don't preach about money. Preach about the kingdom of God. Kung puro ka lang excuse, hindi ko kabalo magbasa. Ikaw kawali kay, wala mo walang programa. Ito may brother, dito to, tulog kay, wait lang mo walang grade 12 na nataatapan niya. Grade 2 kay income Trisnel sa Patlaw. Ato ang mga maestrato sa SM, ilang sundo, 500 plus a day. Buwinan pa na sa pamalite, bayad pa sa boarding house, makaon pa. No? Ano? May nakarelate dito. Ang mga ganing, ang humble ni siya, ang advice niya, eskwela ka mo maayo, tapuson niyo yung pag-eskwela, gain skills. Nakuha niyo to? Nakuha niyo to? Ang mga pinaka-importante ng bal niya, gain skills, attain skills. Amen? Nakuha niyo? Kaya nga, kung mapuntat ang momentum dire, may ari pa dire nga alagyan. Amen? Kung ginakaya din kasada, may shortcut ka pa nga nabalaan. Tama? Amen. Bala mo, hindi ko yan. Ay bala mo, housewife lang po. Housewife ka lang. Higaan ka nila sa utok, gamita. Ang negosyo, ikaw. Ang imong ice cream day, baligya ka na ginansya ka. Amen? Amen. See? Ano yung poverty minded? Ano yung poor? Bala mo, wala. Wala ka diskarte. Wala ka diskarte. Amen? So part of our goal sa siningan here is we will have a business proposal nga good nga maglago man kita. Okay? Invite kita sa mga business people. I know some people who knows how to handle finances. Okay? So we could invite them one of the Saturdays and let them speak here. It's possible, yeah? Kaya naman kita ginatawag nga marriage counseling. Wow. Okay? Marriage. E nga Amen? Kinanglan ta na? Kinanglan ta na. Tanan. Amen? Okay? Hallelujah. E kung kaysa momentum sa atong marriage, na ano ka, naplatan. Naplat. Amen? Huwag ka bante, kaya ang isa taroy da, plat. Mambaga, running plat na lang, hindi man, naruwi ka. Hindi pag running plat, imo asawa. Amen? Hindi pag running plat, kaya mabingko. Guru balik daman, rulang tawa man kung upod ng iyang spike, basi brelis lang. Amen? Basi kinanglanan sa bakong interior. Ha? See? May nakarelate sa inyo? Wow, naraming plat, kag isa, karoida. Di man ka? Kabante ka mo? Wala naman, sige, running plat mo lang ay. Maluway ka man. Kaya mabingkong. Ha? Mabingkong. Ang imo nga partner sa kabuhi. Para rin, dapat may momentum kamudua. Amen? Praise the Lord. Another said, yes, Lord. Are you excited? Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Ha? Grabe, excitement niyo mo. Yes, Lord, I will follow you. But, first, let me say goodbye to my family. Lord, gusto ko mangalagad sa inyo, pero Lord, hindi, malisensya ko anay kay tatay, kay nanay, kung pwede ko wala na hindi na magsimba sa Diyos-Diyosan. Lord, pwede.
Uli ko na sa uma. Malisin siya ko to kay nanay, mapabaptize na ko. Sinsya ko to kay nanay, malagan ako kay Lord. Ano na? Kay dayon, mabalaan mo gidayon, ang mapatian mo ginang tinaga na mag-discourage sa imo. Huh? Hindi naman, ano nakaril yun? Sarado, kandado, gintulo ng yabe. Mapala ka? See? Gintulo ng yabe, paano mo pa mapaandar motor mo? Kung wala na yabe, natulod. Lord, dali lang git. Meaning, Jesus is saying, nga, ara sa imo ang yabi. Desisyon mo na. Kung mag-desisyon ka, desisyon to tuuda. Amen? Ako na sa pag-asawahay man, kung desisyon ka nga sa pangasawon mo, pangasawa, tutuuda, hindi kay, para sa iban, walang culture sa iban nga, sige, hindi lang anay ka magpakasal, ano? Wala tong tanay, basi pa lang nga, hindi kita sa isa kag-isa. Ato na, anong ninyo bata. Dayon, sa ika-anong ng bata, na-realize ko, na-realize ko, gulpi ko lang na-realize, hindi kita para sa isa kag-isa. Nag-ano ka, nagampang? Sa mga young people, bago ka magambal ho sa nubyo mo, siguraduhon mo, tutuudon mo. Ano ng culture sa mo? Sige, sakto ito na siya. Pero, matyagan ko lang anay. Ano? Basi mag-click kami dua. Basi demand. At least, mag-break lang kami Para nga nasa utok mo. So, tuod-tuura. Amen? Kasi Jurabel, wala tutuod si Dito. Amen? Kay tutuod ang iyapagpalangga kay Ma'am Russell, ginbag-o siya ni Lord. Amen? Amen. Kanina, pati ako sa testimony niya. So, pagkakita ko siya, duminilipo, wala nilog ako sa ikusuon. Tapos, nagbaylo ang iyang karakter. Sa una, ang lain niya, gusto niya. Subong niya, ang gusto niya gid. Kaya ang gusto niya subong, gusto ni Lord para sa iya. Amen. Base, nini, ang gusto mo lang na, hindi na gusto ni Lord simo. Halong ikaw. Amen? So, tuod-tuula. Seryosoha. Amen? Be serious of your decision. When we follow the Lord, there is no turning back. Amen? Praise God. Okay, next. But Jesus told them, anyone who puts his hand to the plow and then looks back is not fit for the kingdom of God. This is powerful. The Lord Jesus Christ speak to us. Our Lord Jesus Christ said in John chapter 5 verse 17, but Jesus replied, my Father is always working, so am I. Understanding spiritual momentum of God. Spiritual momentum or movement ng Diyos. Wala na siya nakadepende sa imo na batyagan sa karon. Wala na nagakaulugan nga wala mo mabatyagan ang presensya ni Lord subong, wala na siya nagapanghikot sa imo kabuhi. Wala na nagakaulugan nga nasandat ikaw, nakakomit ikaw sa failure, nasandat ikaw, nakasala ikaw, wala na nagakaulugan na ang Lord naguntad na. He said, He's always working. So am I. So Jesus, our Lord, has a perfect alignment to the momentum of the Father. Amo nga na dapat ang makita sa aton. So, you need to understand, serving the Lord is not about feelings. Okay? We acknowledge feelings. Okay? We acknowledge emotions. But the kingdom of God is not sentimental to emotions. The kingdom of God operates by law. Okay? And God cannot be bound by a law. It says here, the Father is always working, so am I. Kita nyo?
the spiritual law nga ginhatag sa Ginoo nga sa Bible, it is beneficial for us to maintain our direction, our course, ang atong pakadtuan. Amen? Key is to maintain spiritual momentum with God. Major, number 1, prayer. Number 2, fasting. Number 3, devotion to the Word of God. These are spiritual discipline. In spiritual momentum, in building spiritual momentum with God, fulfilling your calling with the Lord, serving Him in His kingdom, you need this spiritual discipline. Your spiritual discipline will keep you on track. Amen? What are these? Prayer, fasting, devotion to the Word of God. Amen? So, kung ano kakaukod, kung ano kakadiligent sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, amo man ang abansi mo in your spiritual life. I was so happy and I was so blessed. Alas 12 sang kagabihon. Kung ang gabi, dali sila, ako sila nangihi, kasi ako, kabasa sila Bible. Kami malapakad na si Lord. So, una, gapulaw lang sa Facebook, gapulaw lang sa TikTok, wala sige saot, nga wala man sa pulos. Kita ko sila gabi, galumpat na tumbo, kung tagipusol, kabasa sila Bible. Amen? Amen. Kitang kalayo, ang force. May gasolina, amen? May karga. May gasolina, amen? Parang Espiritu ni Lord. Wake up every morning, pray, read the Word of God, and you will realize nga, ay, ang sa una nga ako, nagbago na. Amen? Because the Word of God transforms our mind. Renew our mind. Mula sa pulong sa Ginoo, hindi ka gigya mag-abante. Amen? Hindi ka din mag-abante, tama? So, mga importante ang pulong sa Diyos. Ang mga these 3 major spiritual discipline should be to each and every Christian and followers. What is that? Number 1. Number 2. Fasting. Number 3. Devotion To the Word of God. Sing it into your mind, into your heart. I also give you 4 kinds of force or most powerful, strongest force that sustain your spiritual momentum. Strongest and powerful force that sustain your spiritual momentum. Number 1, the Word of God. Pulong sa Diyos, ang bala Jesus, heaven and earth will pass away, but my words will stay, remain. Meaning, ang pulong sa Diyos, throughout generation, maintain ang iya nga momentum. Amen? In Hebrews, it says that by faith, we understand, Hebrews chapter 11, by faith, we understand that the world, material, physical world, the universe that we see right now is sustained by the word of His power. Everybody says, word of His power. See, He sustained the word of His power. Can you imagine? The solar system. Kamayara kita. The earth is having a constellation. Galibot na siya sa sun. Tama? Science students, tutunan niyo ba? Galibot na sa adlaw. Ang tawag sina sa iya paglibot, ang mga ginatawag nga momentum, force, ano? Power. But Hebrews 11, it says, He sustained all creation. By faith we understand that He sustained all creation by the word of His power. Amen? So, if you want to sustain your spiritual momentum with God, retain the Word of God. Hold on to the Word of God. Love the Word of God. See?
Tama? Are you getting this? You consider the Word of God as your authority in your life, in every steps, in every decision, building your character, building principles out of the Word of God. Amen? Second strongest powerful force that sustain our spiritual momentum, number 2, is the blood of Jesus. Everybody say, the blood of Jesus. The blood of Jesus. Revelations 12, it says, we overcome the enemy, Satan, the dragon, by the blood of the Lamb and by the power of our testimony. The authority of kingdom principles. Kingdom of God. Kung may kintanong ka, may aningon ka niya. Amen? Tama? You see? So ang pagtanong, hindi naman na ang bata. Hindi na siya limited, dira. Kung itanong mo ang kabuhi mo, in-offer mo kabuhi mo na Lord, bago mo kabuhi ang mabatong mo. Amen? Kabuhi nga hindi na imo, kabuhi nga iyan na sa Diyos. Okay? Be encouraged. Balay mo kayo, be encouraged. Be encouraged. The Lord, the Father God is always working. John 5 verse 17. My Father is always. Say always. Always. See? Wala siya to. Why nagambal sila ang namay ta sa langit? Why nagambal to? Why siya pagkanagana? Do hindi ko feel subong nga bindisyon na lang ako nga anak ako. Do hindi ko po mo nabing amay ta sa langit, no? Do hindi ko feel subong nga luwason si Joramel kag si, ano? Si Russell. Do hindi ko feel nga buligan sila. Do hindi ko feel nga ibuligan nila ang bata nga hindi ko feel nga ikip nila ang bata. Wala ko gana sa buong. Ano di ko mamay tamo sila, no? Hindi ko feel si kanta to. Ano kay kung mamay sa langit ko kasarawayon na ni kay Kimboy man? Hindi, ko na yung magluwas si Yaya. Ha? Hindi ko feel subong nga i-bless siya. Maano kita sa atod kabuhi, kuha mo na ito na may. Hello? Ha? Wala pala, kita ya. Kaya pa, gurong yawa, katumbo-tumbo, gurong yawa. The reason why you are still breathing today, because God, the Father, is still always working, amen? In your life, in your finances, in your mind, in your heart, in your soul, in your physical body. Amen? Yes. No sickness will come into your body. Amen? Amen. Allow the hands of God to work in your life. Amen? Because He is the Father and we are the clay. God wants to mold us. Are we willing to be molded by God? Kung ang kamot na sa Ginoo, ara na sa imong kabuhi, hindi na pagpaundata. Hindi ka na maghandom sa pagpakasala. Pangayua sa Diyos na tagaan ka sa kaakit sa sala. That's one of my prayers. Lord, not just, Lord, give me this, give me that, Lord, please give me wisdom that I could lead your people. Lord, please give me a deepest hatred of sin that I will not hinder your hands in my life. In 1 Chronicles 13 verse 3. Now here, factors that hindrance your spiritual momentum. So they begin a momentum. They want to restore a spiritual momentum that is shut down. So see, may kingdom, may mga army sila, may mga soldier sila, may mga weapon sila, may kwarta sila, gaginawa sila, may mga muscle sila, may mga abilidad sila. Nag-flow ang ilang material life. Tama? Physical life. Pero, ang ilang spiritual life, stagnant. Now, na-realize ni David, amo ni, kaya importante. Nga, ang hambal nato dito, ang ginatag sa atin sa Ginoo yesterday, the point is what? Follow leaders who follow the light. See? Kaya ang neglect, listen to me, this is very serious.
the neglect of a leader will shut down the spiritual momentum of a believer. Kung ang akong karakter, if my character, see, reflect nga hindi na gusto, hindi na yung tsakto, makasandal ini. Madamo na mga membro sa simbahan na nagkalasandan, wala na nagpadayon sa pangalagdan kay Lord, bangod sa leader. Ba nyo? Kita niyo picture, ang nakaseryoso. Ikaw sukto ni Lord, kaya nga bangod sa karakter mo. Kaya kung atubi, wala to siyang tumulo na sandat sa imo, hindi na siya magpadayon, ay, magaling pa, wala naman sila galing mga Christian, pastor pa, mo pala ginubraya. Kanyo? Makasandag, makauntat. Suktod ka ni Lord, you violate the law of momentum in the kingdom of God. I'm telling you. Ang muna importante, ang muna seryoso, ang muna na ang karakter mo dapat. Nag-reflect kay Kristo. Amen? Makita ang karakter ni Kristo sa imo, kaya mo na mag-sustain sa imo leadership. Yes. So they decided to activate their spiritual life. Amen? So how to activate spiritual momentum? Here. See? Restore your relationship with God. Amen? Kung nasandad ka, nagbugnaw ikaw, nagpalayo ka kay Lord, or wala ka kaya pagkilala kay Lord, begin. Amen. What is the principles? Desire. Okay? Again, I give you key. How to activate spiritual momentum? Godly desire. Handumon mo. Amen? Amo lang yung obra ni David. Tinghandom niya nga mabalik. Mamaya, gineglect ni Saul, nagbalik. Gusto ko ibalik. Gusto ko ang gineglect niya, obrahon ko, i-restore ko. Amen? Mapa niyo? Kung ano man ang gineglect mo, may binag-neglect ka na, huwag ka nagabasa Bible, huwag ka nagapangamuyo, huwag ka nagabugtaw aga, huwag ka nagameditate, huwag ka istorya kay Lord, huwag ka nagadayo, huwag ka nagakanta kay Lord, huwag ka nagasaot para kay Lord. Kung ano man ang gineglect mo, desire to do it again. Amen? Yes. And you will find your momentum. Tama? Sa una lang na. Kang impress ng aeroplane, mag-gain na siya sa momentum bago siya mag-take off. Amen? Pares man sa pag-landing niya, may momentum. Pag-landing na, hindi na siya mauntat na yun. May momentum, wala na siyang momentum bago siya mag-break. Amo lang ginatawag ng momentum. Amo lang kadelikado. Amo na nga ang airport, may laba nga runway. Ang runway nga na, amo na siyang tinatawag nga seasons of your momentum with God. Kanyo? Ang destination mo, amo na to ang gate, exit gate sa aeroplane. So magbigyan ka sa momentum, dapat may ticket ikaw, aray mo passport, may passport ikaw. Agod nga kung ara ng boarding mo, tayo na sa mga board, diretso ikaw. Eh kung wala, oops. Abal ka, Lord, gusto ko din magtabog sa hindi mo niyo, gusto ko din magbalik. Huwag ka man na gandong, wala ka man passport. Wala ka desire. So your desire is the key. Amen? So, allow ni Lord ini. So, ano tabo? We continue. Okay. To bring back the ark which bears the name of the Lord which is enthroned between the cherubim. So, nagplano sila. So, planning is part. So, una, desire, activate. Spiritual momentum. Ikadua, planning. Anong plano nila? Nagkatto sila. Implanuhan nila kung paano kwaon ang Ark of the Covenant. Okay? Kagbalaan nila kung ano ang ila ginaubra. Hello? Gusto mo spiritual momentum? Ibalua ang imo ginaubra. Amen? You must know what you are doing. You must know your place. You must know your assignment. Ano assignment nila? Ibalik ang neglect. Amen? Ibalik.
It's just, finish this. They placed the ark of God on a new cart and brought it from Abinadab's house. Uzzah and Ohio were guiding the cart. Ikatatlo, to activate spiritual momentum is you need a system. Everybody say system. System. Sistema. Ano ang ila ginubra na sistema? Nag-ubra sila sa cart. Anong cart sa inyong buman? Cart. Karwahe. Galoneno. Karusa. Uy. Na. Kaya nga ati, siyempre, ano din mo may oxen na igamit nila. So dapat may ara ka nga, ginatawag nga, system. May sistema kagit. May sistema ka sa imo nga prayer life. Gusto mo spiritual momentum in your prayer life, may sistema kagit. Huwag sa aga, pabugtaw ko sa 4 media, mangamuyo ako. Amo na, ang goal na ton, mag-umpisa, next week, Tuesday, 4:30 a.m., see you in Messenger. Amen? Because we will begin our spiritual momentum. Amen? In our prayer. Don't despise small beginning. You will see what the Lord will do. Amen? Sudra natin ibasa, may mga group, basa natin ng mga prayer request. Anong prayer request na subong? Okay, before mag-Tuesday, alam na ang mga prayer request na kalay na. Masahin kita sa malit kung sino ang ma-pray sini, true. At the end of that, mayroon kita nga at least 10 minutes nga devotional. Masahin man kita sa leader kung sino ma-devotion. Ma-share sang isa lang ka verse, 2, 3, explain kamay, closing prayer, and then we go on our life. Amen? We are building spiritual momentum. Are you excited? Amen. May system. Amo na ang obrahan talaga system. Di nga, do feel ko sa mga muyo. No. Ay, hindi niya pa-feeling lang si Lord. Gina-bless ni Lord ang sistema. Okay? So, gina-assign siya si Uzzah. Okay? Ang natabo, David and all Israel was celebrating. Nag-celebrate sila before God with all their might. Wow! Singing. So may mga lumagali, ama na may worshipers kita. So dapat sa sinang spiritual momentum, upod man ang music team. Amen? So muna ang may music instrumentalist kita, may mga song leaders kita. Amen? So are we starting something? Umpisa kita, no? Right? See? So they're singing with all their mind, songs, playing with all kinds of instruments, lyres, harps, tambourines, cymbals, and trumpets. And then, but when they arrived at the threshing floor of Nakon, the oxen stumbled, and Uzzah reached out his hand to steady the ark. Paglabot nila sa certain journey, warning para sa aton. When we are building spiritual momentum with God, may aragid nga rough road. May buho-buhoon, may rough road, may mabudlay na dalan. Hello? May aragid, mabudlay na dalan. Hindi ka magambal nga, namin, laging pangalagdan mo kay Lord, okay lang, may aragid. Kung kaysa sawa mo ba, kaysa bala mo ba, kaysa igod balay mo, budlay, isa utang, o disgrasya, isa kabataan mo pa, palaligban mo. Amo na sila ang nagahinder sa imong momentum kay Lord. Dismaya ka. Pero dapat determinado ikaw, amen? Your determination, see, will seal your destiny. You get that? Your determination will seal your destiny. Now, anong problema? Ang oxen, ang baka, o kon ang karwahe? Wait a minute. Ano ay han ng karwahe nga nag-obra? Kung ikaw mag-obra, kung ikaw maghimo sang karwahe, may ara ka pinaka-importante nga misyon sa imong kabuhi. Naghimo ikaw sang sistema. Ano nga sahi sang sistema ang ginubra mo?
nga kinahanglan paniusa punggan. Basi wala taklog sa likod. Kita ka mo pick up na salakyan, wala sang likod. Kaya nga sige, pagulgot ka lang, amo na iban. Pagkasigasig sila dagan. Grabe sila mo. Grabe nga power, grabe pero wala sistema. Wala system. Magkarahulog ina. Ang telling you, kung hindi insakto ang imong prinsipyo, kung wala maayon ang imong karakter kay Kristo, ang tanan nga pinangabudlayan mo magkarahulog ina. Di ko kinanglan mag-prophesy. That is the law. In spiritual momentum, you will see. You are operating in miracles, signs, and wonders. Wala ka sistema. Wala ka disiplina. Wala ka disiplina sa iyong kabuhi. I'm telling you, makibot ka na lang na hindi mo na ma-access ang gawang sa Diyos. Kibot ka na lang. Hindi mo na ma-access ang kalayo sa Diyos. Kaya nga nahulog ang kaban. Kagang budlay diri kay nga si Osa gusto niya na gamito ng iyang gusto. When you are building spiritual momentum with God or the things of God, it is not allowed. Your own self is not allowed to touch. So, kita niyo yung picture sa istorya. Ginhakwat nila ang kaban. Tama? Ginhakwat nila mo paano nila gikarga sa karwahe. Ginhakwat. So, anong natabo diri? So that I could convey the truth here. Then the Lord's anger was arose against Uzzah, and he struck him dead because he laid his hand on the ark. So he died there in the presence of God. Amo nang resulta. See? Wanyo? So, sa ginhakwat nila, ang kaban sa kasugtanan ng Ark of the Covenant, namatay sila? Napatay na lakwat? Wala. Pag-umpisa wala nila. Kaya journey rin mo, may momentum na. Nagkatiyog-tiyog na ba ang kinabuyod na sa muksen gani. Panyo? So pag-agi sa kabudlayan, tandog niya. So muna yung makita ninyo, nga sa pagbigin, listen to me, sa pagbigin sa spiritual momentum, okay? Ano muna dito? Pag-activate, ano gani? Desire, ikadua? System? See? Saktuhan mo gin ang sistema mo. Right? Pulituhon mo gid. Determinado ka gid. Balaan mo gid ang tanan nga ang gulo. I mean, common sense wala. Sige, nag-obra ka sa sistema. Kaya kita, nag-obra kita sa sistema mo. Amo na may goal kita, tama? God-oriented, capable leadership. May goal kita. Dinamobilize ka mo tanan. Pero may mga bagay dire nga, kung once gani nagbigay na kita, nag-abante na kita, pwede na ma-shutdown. Isang violation. Yes, I could say, violation. Hindrance. A spiritual violation. So, kung ang karwahe nga na may taklo, taas man ang iyang, taas ba lang pag-ubra ba lang na box? Kaya naman lang ang kataasod sa Ark of the Covenant, tumutuloy mo rin mo. Di nga, api nga hindi ka mag-imo sa taas ng karwahe kung may taklo. Bisan ano mga kabudlayan, di ba? Kung ano ang kabudlayan, bisan na naman na iyang matabo, mahagi mo sa bato, mahagi mo sa buho, mataklat mo sa katod, manaog mo sa hindi meaning, secure, sigurado, gid. That is your determination, amen? Yes. That is your wisdom, apply ka wisdom. Amen? Sa imong finances, ma-apply kita na yung wisdom sa ating finances. Part na sa atin nga, goal. Di pwede, kibog ka na, ay hala, kwento ka lang parta, ay hala, may balayaran gali. Shopping. Ma'am, arata siya Shopee, may balayaran gali Shopee. Yan ang bayad mo sa bata mo, i-buinan mo sa shopping nga may nagabang shopping sa shopping na white ang balo.
Siguraduhon na dapat tanan kita mag-aumpisa gid sang go. Amen? So part sang go na to dira. So, kailangan ng wisdom. Okay? Praise God. Are we still okay? Are you still here with me? Amen? Amen. Shall we move forward? Kita niyo ang picture? Amo na kadelikado kung nag-aabanti na kad dira ka paya maningkamot, dira ka paya nag-violate. Amen? So, a serious thing will happen when you violate the spiritual momentum. That is sin, temptation, utang sa kalibutan. Amen? So, let's proceed. Next point. Romans chapter 8, verse 26 says, Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray. Kaisa, may mga bagay na hindi kita kabalo, ano panganguyo ta. Okay? But the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. So, kung sino tinatawag may groaning, ikaw. May tinatawag na speaking in tongues, groaning, crying, hindi mo mahambal, tinaga mo. Weakness is like a hindrance. Nag-slow down ikaw ang imo panganaktan kay Lord. Nagbugnaw, wala mapatay, pero nagbugnaw. Pero batyagan mo nga there's something kulang. Tama, gusto? There's sometimes like that. Aware ikaw nga, ito nagkulang ako kay Lord sa pangamuyo. Wala mo ba sa Bible? Wala mo araw pa faith mo, nahanon ka pa kay Lord, pero hindi mo batyagan presensya niya, to something wrong with your life, in your mind, atake ka sa mga nauna. Your emotions, tama? Nakita nyo? So that is a form of hindrance. That is what we call weakness of humanity. Weakness. Amo na nga may Holy Spirit. Amen? To intercede, meaning to continue the momentum. Groanings, ano yung isang groanings? Tuga, yung Gamutor bala, Ano? Amo na, nga kada engine may revolution din. Tama? May RPM. Revolution per minute. Hello? Amo na, the Bible says, pray without ceasing. Magpangamuyo ikaw mawala sa munta. Mawala ka na? Ng momentum? Amen. See? Kaya nga, prayer, hindi naman ang paghambal. Kapangamuyo ka ng istorya ka na Lord sa mind mo. Ka-contemplate ikaw sa heart mo kay Lord. Party ka sa prayer, I will teach that to you as well. We learn that. Okay? So, we need the Holy Spirit. Kung feel mo shut down ka, kung feel mo nagluya ka, kung feel mo nagbugnaw ka, kung feel mo nga daw wala ka pakatuan, kung feel mo nga daw lost ikaw, wala ka gasolina, wala ka kusog, ask the Holy Spirit. Amen? Because He will intercede for you. I-ignisyon niya ikaw liwat sa kabubuton sa Diyos. Amen? And the Father who knows all the heart knows what the Spirit is saying. For the Spirit pleads for us believers in the harmony with God's own will. So, manang ginobra sa Holy Spirit. Ginatadlong ang atong direction. Amen? Amen. Kaya kung kaisa, maglapaw, kapatalagan ka sa highway, naglapaw, kaya naglaksang ka diri sa piyak nga lane. Ano matabo sa imo? Sa momento mo? Discrash na head-on ikaw, you will have a head-on collision and then ikaw. Muna may mga disgrasya. Nga, may mga disgrasya. May mga factors sina. Basi, tuyo siya. Or hubog. Damo hubog yung nagkalamatay, nag-drive sang salakyan, nagkaon, naglaksang sang tiyak na lane, patay. Or nag-beat sang stoplight. Stop na, hubog siya, nagtulugan siya, napiyungan siya, nagdiretso sa tigo. Amo na kadelikado, amo na kaseryoso niya tawag ng momento. Amo na ka kung mag-decide ka kay Lord, tutudon mo gid. Amen? Amen.
In times of your weakness, in times of your temptation, nga malay ka, ask the Holy Spirit. Amen? Kaya i-restore ni ikaw sa intakto mo nga, right mo nga track. Amen? Praise the Lord. Get the point? And we know that God causes everything to work together for good of those who love God and are called according to His purpose for them. Do you see? Nakibalo ang Ginoo, all things work together for good. Tanan nga nagkalatabo, may purpose in si Lord. Pero anong key diri? To those who love God. So your love for God is like your focus, your vision, your headlight mo kung gabi. Ang wiper mo kung gaulan. Ang aircon mo kung mainit. Amo na ang yatawag nga pag-ibugma mo sa Dios. Kay all things work together for good. See, isa pa may kabuglayan, the Lord will turn it for good. Amen? The Lord will turn it for testimony. According to His purpose. Okay. For God knew His people in advance and He chose them to become like His Son. Anong destination? To become like His Son. To become like Jesus. Because to be an anointed apostle, to have a big ministry. Sabi ko, ano na? Anong bagay? Anong purpose ni Lord? Anong destination? To become like His Son. Why we're doing this? To become like Jesus. Amen? Why we're building spiritual momentum. Anong purpose? Para na magsikat kita? Para magdamo? Ano? Damo followers na sa Facebook, YouTube? No. To become like His Son. That's the destination. And having chosen them, He called them to come to Him. Na, amo na, to come to Him, magkadto sa iya. Ako na destination mo. So kung nag-decide ka, Lord, I will follow you. Lord Jesus, I will follow you. Di ka dalo ni Jesus, back to the Father. Gusto mo mamangot, gusto mo, hindi. Seryoso, gusto mo, hindi. Desisyon ka, determine mo sa publiko mo. Gusto mo ba lang magbalik sa Amay? Gusto. Di man yung lang hindi gusto. Isipan na sila gani, kaya nag-rebuild sila sa Diyos. Nag-rebuild man kita sa Diyos, pero ang good news, napatay si Kristo Jesus, pwede kita ang ginusol. Amen? Yes. Napatay ang atong Ginoo, agud may kapatawaran kita sa atong sala. Amen? That's why I give you a point nga, one of the strongest powerful force to sustain your momentum with God is the blood. Amen? Kaya kung masandad ka, you need the blood to wash your sins away. Amen? Kung nakasala ka, i-problema mo rin mo, mahigog ka. No, bro, ano kaya nakasala ka? Sandad ka gani, nakakagumit ka gani sala. Right? What shall we say about such wonderful things like these? If God is for us, who can ever be against us? You see that momentum? If God is for us, who can be against us? Wala sang buyong. Wala sang mga pirata na magbalapag sa imo. Kaya nga, si Lord, amo ang upod mo. Amen? Kaya ang alagyan ni Lord ang ginausin mo. Pabalik sa iya, makato sa iya. Amen? Yes. Unang destination ka, pabalik sa iya. Hello? Nakuha ninyo? If God is for us, who can be ever against us? Wow, what a spiritual momentum. So una lang naman, Steve, si Pandi sa ato, gintampang na nanay nila, si Mamo. Kapawal sa nanay basa sa Bible mo, to put sa kay Lord mo, kapawal sa nanay sa ato, ikatlawan. Kung ikatlawan, tawag sa ako ni Lord, sige Lord, bukod ko sa imo. Resign ka tayo sa trabaho Ikatlawan ko mo. Yan ang kaunan mo, Bible ka na lang, wala ka na kaunan, hindi ka na magkaon. Sa una ka magaling. Sa una kong nga pagpangalagdan kay Lord, sa kapag malangan momentum, sa pagpigil-tugit. May allowance ako sa simbahan, 300.
300 ha? 2013 na. Medyo mahal na lang. 300. Dala ko pagkaon kung bayad ko sa boarding house. Dala ko magkaon ang pagkaon. Paano mo na ba ikaw ng 300? Isa mo na nakakaon sa mga inasal? Diba? Duwa lang ang kaulo na ito na. Pero okay ha, isa ka simana, paiguan ko ang 300. Mapapakutites ko. 270 na lang. Okay? Okay? Pero nagbigyan ako, sana ako nga-walk with God. Kamuya, sana ako mabigyan? Pinabalon mo, Shin, ang pulo, batag Lord. Amen. Hindi na yan sa amount, sa heart inatapos ninyo. Kaya reward lang ka ni Lord. Inga, kung once mag-gain mo ng momentum, ang faithfulness mo ni Lord, i-reward ka ni Lord. He will pour out blessings sa pamulan. Amen? Amen. Since He did not spare, now look at this. Since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us, won't He also give us everything else? Wala niya gani, hindi mo ang iya buktong na anak. Para sa imo ko sa akot, may i-ano siya bala? May i-withhold bala siya sa imo? Kung pangayuon mo? Pero mabaton ko lang anong kili to? To those who love God. Amen? To those who love God. Ang pagigugma mo sa Diyos. Amen? Gaan niya ka, provide niya ka sa imo needs. Amen? Hindi ka pagpabayaan sa Ginoo. Praise God. Amen. Okay, who dare accuses us whom God has chosen for His own? No one, for God Himself has given us right standing with Himself. Sino ko nang makusad sa imo? Sino ang maghahatag sa right standing? Si Lord. Okay, can you see this? The Holy Spirit will help us to align to the will of God. Munang lagyan mo ang ginuuso. Anong destination? Back to the Father, to Himself. Samtang panglakatan ka sa He will provide your needs. Then what else? He give you right standing. Kapag abot mo sa imo destination, bisan pa may mga pilas-pilas ikaw, may mga lagob-lagob ikaw, sa pagpangalagdan mo kay Lord, may mga tao nga nagasakit sa imo balatyagon, na nag-betray sa imo, right? May nagyaguta sa imo, pamilya mo nagsikway sa imo, nagsunod ka kay Jesus, mga friends mo nagkalagula, kaya hindi ka na mag-ginik upod sa ila, hindi ka na mag-disco upod sa ila, hindi ka na mag-upod sa ila, mag-inom. Okay? Nagkalagula sila tanan. But at the end of your journey, you will see the face of the Father. And He Himself will give you the right standing. That means healing, complete healing, deliverance, restoration of your soul. Ultimately, eternal life with God. But while we are having our journey sa aton pagpaglakaton kay Lord, sometimes may kabugatan. Pilas-pilas ikaw. Ang imo mind, di mo pangwaon mga balayran. Okay, meron ba? Ipeswila ko si Nini. Grabe nga mong pagtinguha. Nagamunaling isa, nagmunalansa. See? Nagapilas na sa soul, sa mga ginikanan. Kapit pa kong Diyos nun. Ang muna nga, the Bible says, children, obey your parents in the Lord. Obey your parents in the Lord. Kaya kung makita nila nga, huwag ka mag-obey sa imong mga nagapilas sila. But at the end of the day, kung padayon sila mag-provide sa inyong pagkinahanglan, at the end of the day, they will have a right standing with God. So meaning, hindi na siya pauna-un pala si Dasig. Ha? Kinanito? Dapat slowly, but surely. Kapalaan mo kung di ng destination mo. Ay pag-abot mo to sa punta, bisan kapoy ka na, wala ka na ikasarang anak si Holy Spirit. Amen? Say, thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Okay? You understand? Ako dali, who then will condemn us? Sino mag-condemn sa imo? Yawa? No one. For Christ Jesus died for us. Sino namatay sa aton? Si Pastor. Hindi si Apostol. Si Propeta. Hindi. Si Benedict. Hindi. Dis nanay mo, dis tatay mo, sino?
Jesus. Jesus Christ. See? Was raised to life for us, and He is sitting in the place of honor at God's right hand, pleading for us. Ano nang word nga pleading? Nag-intercede sa. Kung kita niya na nag-iko ka na, galiko ka, gambal sa samay. Father God, Amay. Hindi lang siya pagpagwaa. Hindi lang siya pagsilutig. Padala ka ang hil patatlo nga. Amo na tinubra ni Jesus ko sa langit. Abi mo kapungko-pungko na ito si Jesus nga nagapang di patro? No. Isang tulog ka, to siya gaflit. Na hindi ka pag-iham sa demonyo sa iyong damgo. Hindi pa ka ihod. Ibang ganyan, nagtulog, way nakabugtaw. Ano mo ka ba, hindi nyo na na-realize? See, may planong yawa to sa punta, drive again, mawala ka Pilipino. Gaplit ang Lord. Siya nang tubalaan niya tanan, wala sa takot sa iya. Gaplit sa tuminig, basta aralan ang momentum mo kay Lord. Isa na nung brown sa iyawa, anong plano sa iyawa, i-cancel yan. Amen? Hindi nga pagtugutan nga mabukat ikaw. Nga hindi ka makabangon. Amen? Sometimes, magasma ka pero mabangon ka yato. Amen? Because that is the law of momentum in the kingdom of God. Again, that is the law of momentum in the kingdom of God. Kung nagasma ka, bangon. May mutual understanding between the Father and us through Jesus. Don't let your failure define your destiny. Again, don't let your failure define your destiny. Hindi mo pagtulutan na failure ka, bangon, repent, desire again, make a better system. Muna pala, himo ka na lang gitsang kaban, wala pa taklob sa bulik. Taason mo, mabisa na nung umpok-umpok, hindi mag-awas, amen? Na masustain mo ang presensya ni Lord, ang blessings ni Lord, ara ka sa insakto nga dalan. And the good news is, kung makulangan ikaw sa pusog, the Holy Spirit will give you strength. Hello? Hindi lamang ina, si Jesus, nag-plead pa sa imo. In your behalf, ginapakakuyuan niya ka. Kailan nyo? So, nag-decide ka, mapalo, mag-usoy sa siningadala, dito tuod mo, kid. Tuod mo, nagbigin ka. Ara ng momentum mo kay Lord. Nagbasa ka ng Bible, kabalo ka na mag-pray, kasunglit ka na, gatukat ka na di. Ara na. See? Ara na. So karon na yawa to sa punta, may paon. Mario, tall, dark, handsome. Tall, dark, handsome. Yung paunan kasi yawa, ano karon ka? Si Lord ganyan nag-plead sa imo, Lord. Si Jesus nag-plead sa imo, hindi ka mahulog. Amen? Na, mga people lang, it's not worth. Mautod din ang momentum. And it's the Holy Spirit that will, I'm not saying na kumutod na hindi ka kabangon. Makabangon ka. Pero sometimes mapilayan ka. Okay? So kung pilay-pilay ka, maano yung mga kani, ang imong pagpanglakatod kay Lord, paano ka makadlagan? Ato niya si Lord diya sa Plaza, rin ka palang diya sa pagkatatas. Sunod man nila kay Jesus. Ha? Kung diya sa magato, dito ka man. Amen? Gaulan na ito yung blessings, gaulan na ito yung blessings sa Haro Plaza, ari ka pa lang sa pagkatakas, kaya mapilayan ka. Ano kaya ang ni Lord nga? Hindi ka na ipag-isurrender ang bandera. Kung na, bala sa iyo mga, kung love mo ko, pakisti. Kung love mo ko, tisiki. Ha? Hindi. Kaya mga muna, tall, dark, and handsome, be careful with this. It's not worth. Okay? But, in your weaknesses, the Holy Spirit will give us strength. Amen? Yes. And Jesus Christ is pleading for us if we fall. He's pleading for us to rise up back again. To continue our walk with God. Because there is a law in the kingdom of God that is a law of momentum. Ano man ka, nahaplak ka man, nasungi ka man, natagtag man ang imo nga punto, kay nadasma ka,
Kay sige ka ka-cellphone, nahulog ka na. Nahulog ka sa iya ng mga matamis ng mga patibong. Matamis ng mga bulatik. Ang young people, walang worth. Kung hindi naman ang mapagaan sa singsing kag dalon sa altar, hindi pag-isurrender ang balira. Kung hindi siya magambal, will you marry me? Hindi. Kung ambal niya malang, kung love mo ko, pakisbi. Lord, kaksay ni Ukta na yun. Get away from me, Satan. Come out, ikaw ah. In Jesus' name, Satanas, kagwa. Break na ta. At least, di ka mo break ni Lord, o di ba? See? On ka mo, pero break ka mo ni Lord. At ano gusto mo? Pili ka. On ka mo duwa, pero hindi ka mo, pero break ka mo ni Lord. Gusto mo na? Di, bala mo, tipo ko isa. Ang pamangkot, gapangalagan sa kay Lord. Wala ang pamangkot, hindi sila ang magrelasyon na kung ginano ha. Hindi ka ata kong wisdom. Ang pamangkot, gaba sa Bible. Gapangamuyo, kakat to simbahan. Wala ka to simbahan. Ay, di ko kay Dugay, Utong. Tumantuwali kay ibig gaguraha mga muto. Ay, hindi ko to ya sa inyo simbahan, gaguraha. Gusto ko lang niya. Papumpok kita, matindog, maluhod. Lawa sa Kristo, nga. Muna lang gusto ko yan. Wala accountability, ha? Eh, diriya, itulod ka din mo. Ang people, kamu masuklit. May goal kinaya mo, amen? Na, sinyalis na. Apply wisdom. Praise the Lord. We're almost there. Can anything ever be separated us from the love of Christ? Pamangkot, may makasiparar bala sa aton sa gugma ni Kristo. Hindi kong sigurado, wow. Does it mean that He no longer loves you if we have trouble and calamity? Nagkakaulugan, bala na may trouble ka, may financial setback ikaw, may mga problema ka sa eskwelahan, family problem, marriage problem, financial problem. Nagkakaulugan, bala na mga sitwasyon, hindi ka na niya blangga. No. Are persecuted or hungry, destitute or endangered, threatened with death? See? As the scripture says, for your sake we are killed every day, we are being slaughtered like sheep. No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loves us. Amen? Overwhelming victory. Hallelujah. Praise the Lord. See? Hulaan mo rin ito. Kung nagulaan mo man ito, mag-isa ka microphone, may nabatire, may backup. Amen? Amen. Praise the Lord. So wala. Overwhelming victory is ours to Christ Jesus. You believe this? Amen. Yes. Sure? You don't have any doubt? Yes. Pagpuli mo ito, biway ka na pala, nasunog. Kahit nagaway ko na ginambala. Ang lagay ka po kay Lord, first kay Job lang. News after news, patay yung mga bata, ikawat yung mga kasabatan. Ay masakit na siya. Ha? I-curse na sa sansawa niya, ginoo-ginoo ka pa ta. I-curse na ng Diyos, mapatay ka. See? Overwhelming victory is ours through Christ who loves us. Amen? That is true. It is written. And I'm convinced that nothing can ever separate us from the love of God. Neither death nor life. Neither angels nor demons. Neither our fear for today. Fear for today or our worries for tomorrow. Meaning, may worry, giman. May ginakadlukan, giman ka. Pero ang pamangkot, ara bala ang spiritual momentum mo ka, Lord. Nakayon ka man bala yapon? Ang mga mo, why na gina-deny, dira gina-admit, dira nga amo ng mga bagay nga nagkakatabog. Angels or demons, ano na? Angelic creatures, mga fallen angels. Demons.
See? Gina-oppress ka sa demons sa iyong kabuhi. See? Worries about tomorrow. Today, fears of today, worries of tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. See? Now take note, Apostle Paul is the one writing this. He is a murderer. You know that? Himpamatay niya ang mga early believers of the church. Himpagsilutan sila tanan. Pariseyo siya, stricto sa kadama. Panyo, kung may araman nga magpamatik sa ginatawag nga guilt, siya na. Right? Kung mamati ka lang sa guilt, bala mo ikaw, Pablo, lugay ka gani, apostol ka, o ipatay mo to si Stefano. No? Diba? O to ka sa Damascus, so, ipasilutan ng mga Christian. May right si Apostle Paul na magpamati sa sining nga mga tingog. Kaya nga may kinubra man siya. Pero nga karon na muna ng ginamba niya. What happened? There's a renewal of the mind. Kaya nga nagpadayon siya. Kaya nga nagdesidido siya mga lakad kay Lord. Sa na-encounter na si Jesus, nag-withdraw siya sa desert of Arabia for 3 years. Inconsecrate niya ako galingon dito niya na bato ng iya assignment. Apostleship to the Gentiles. Peter is the apostles to the Jews, but Paul is the apostle to the Gentiles at that time. Dito niya na-receive. See? Kung masige lang ito sa balay, why na ko tsansa? E bala mo, nakasala ko. Nag-commit ko sa fornication. Amo ni natabo, na-disgrasya. Amo na ginubra ni tatay. Amo ni ginubra ni papa. Amo na kalala, pati ano na lang na. Ma-decide ka. Kaya kung pamatsyag mo, failure ka, kung magbigay ka lang sa walk mo kay Lord, overwhelming victory is yours. Right standing with God is yours. Help and strength of the Holy Spirit will be with you. Amen? Protection will be with you. Sino maka-accuse us? Ano ba ni Paul? Who can accuse us? May right bala ko, balon ka, ay ikaw, makipit, no, kagit, kaya mo lang yung obra mo. May right ko, mga basina. Makahambal ko sa mga basina. Tama? Mababa mo. Pero wala ina sa gahom. Amen? Every accusations of the enemy for you and me is counted powerless because of Jesus Christ. Amen? So it be. Amen. So hindi na pagpamatili ang timok sa mind mo. Ha? Confront that. Say, layas sa ngalan ni Jesus. I will not die poor. I will be successful. Amen? I will be restored. Healing. Oh, will come to me. Praise the Lord. Wala sang hope. No power in the sky above nor in the earth. Indeed, nothing. Everybody say nothing. In all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Wala. See, amo na kung mag-decide ka sa momento mo kay Lord. Maabot ang punto. Kabisan kahambal sa tawo sa imo. Ang ugma sang Diyos na pasat sa imo ng gamot sa kabuhi mo, sa panguna-una mo, sa tagipusoon mo. Wala ka man kwarta, ano man sitwasyon mo sa kabuhi. Pero ang ugma sang Diyos, magapabilin sa imo. Maghahatag sa imo sang confidence. Protektado ikaw sa imo pangkaton. Mga plano sa kaway, cut off. If God is with us, who can be against us? Nothing. Ang balita gani, no demons, nor the powers above, on the earth, nothing in all creation. Wala kit. Amen? Not able to separate us from the love of God. That is the journey that we are taking in. Now the question is, are you willing to stay with your walk with God? Are you willing to sustain that spiritual momentum? I think we will do some part 2. But today, let's meditate upon these words.
Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you, Holy Spirit, that you teach us the principles and the mystery of the kingdom of God. And that is the spiritual moment. Lord, this journey that we have, Lord, bisan pa may mga kabuglayan, difficulties, attacks, persecution, accusations, condemnations. Lord, we fix our eyes on you. Because we know, Lord Jesus, that you're pleading for us in heaven. We know that the Holy Spirit is teaching us and helping us in our weaknesses. Lord, today, we declare and we decree that the voice of failure in Jesus' name be gone. I speak to you in the name of Jesus. Leave. Fear about today. We bind you in the name of Jesus. Tanan mga doubt. Tanan mga worry. Ginagapos ko kamutanan sa ngalan ni Jesus. Ang mga demonyo nga nag-accuse sa imo sa pagpakasala. Ang hatred. Ang hate mo kay tatay mo, kay papa mo, kay nanay mo. Sa mga tao nga nagsakit sa imo. Buhiin na. Let go and forgive. Forgive and let go. Because your journey has begun. The hands of God is in your life. Nasandat ka? Don't let your failure define your destiny. Hindi. Ano man ang ipasla nga karakter sa naaway sa imo, i-convince ka sa yawa nga babae ka sa salawas ng lalaki, that time is over. That lie has been exposed. In Jesus' name, we have a right standing with the Lord. In Jesus' name. Lord, thank you. In Jesus' name. Every curse in the generation, we break it. In Jesus' name. Tanan yung mga sumpa, in Jesus' name, be gone. By the power of the cross of Jesus, by the blood of Jesus Christ, today, we declare you powerless. We speak life, in Jesus' name, to each and every one. Life in our finances, in Jesus' name. I speak success, prosperity, in the name of Jesus Christ in our way. In Jesus' name, we will be provided. Healing will come. Restoration will come. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You must leave. You must go. In Jesus' name. Every demonic oppression. In Jesus' name. We ask you, Lord, to heal our wounds. We thank you, Lord. We will continue to follow you, Lord God. In the name of Jesus. Release ka forgiveness. Today, tutula. Release forgiveness sa mga tao na nagsakit sa imo. Isigway ang kabutikan sa yawa. And the Lord will restore your momentum with Him. Surrender everything to the Lord. Because Jesus is pleading for us